us, Panginoon, being a church to grow spiritually, Panginoon. Maraming salamat for this opportunity. Guide us, Panginoon, in the middle of our program, Panginoon. Speak on our hearts, speak on our minds, Panginoon. And let the Holy Spirit be upon us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you very much, Pastor Frank. And once again, let us welcome Dr. Roy Bersosa. Palakpakan po natin si Dr. Roy. Ngayon po ay last day natin. Kaya lalagari po tayo. Doktor, thank you po. So share ko yung screen ko. Oops. Okay, share yung screen. Right there. All right. Praise the Lord. So again, as I mentioned, this will be our last session, and Lord willing, we'll be able to cover all the remaining material that we have. And so, itong Apollos Project po, as we've already been mentioning for the past 2 meetings, hindi po to related kay Apollo Kibuloy. Yan po ay si Apollos ng Acts 18 na naging estudyante po ni Priscilla and Aquila. And so they trained him more on the content ng kanyang preaching. The way he delivered it, it was so powerful, pero ang problema is precision. The presentation was good, yung precision lang ang kulang niya. And so dito po sa Apollos Project, we have 3 levels po: hermeneutics, exegesis, and homiletics. At dito po tayo sa homiletics tumitingin ngayon. And so ang pinaka-heart and soul ng Apollos Project ay yung 3 fingers po na yan. Yan po ang heart and soul of the Apollos Project. Because here, we're trying to find a way to bridge the gap between the ancient text and the modern audience. At ang yang pong 3 fingers na yan, ay yan po yung 3 phases. Phase 1, Phase 2, and Phase 3. So exegetical investigation, theological reflection, and homiletical presentation. Na hinati pa po natin yan ng baby steps. 7 steps po bawat phase. At yan nga po ang exegetical investigation. Ang trabaho po natin dyan is to go to the past. We go back to the passage, yung timeline na yon. Kung Apostle Paul ang pinag-aaralan natin, that means we have to go back almost 2,000 years ago. Kung kay Isaiah yan, that's 700 years before Christ. So babalikan natin yung time na yon, ano yung mindset ng writer to the original audience. Yun ang unang trabaho natin dyan sa exegetical investigation. Pag nakuha na natin yung pakay, yung purpose ng writer, ano mismo ang sinasabi niya sa kanyang original audience, dadalhin natin yung mensahe na yun sa present. Dito sa theological reflection, dito ka na gagawa ng sermon. So base dun sa sinulat ni Isaiah, sinulat ni Pablo, ano ang para sa atin ngayon? Alright? Ano yung mga lessons, mga life lessons na makukuha natin doon? And then yung homiletical presentation, dadalhin mo sa future yan. Ibig sabihin, dadalhin mo doon sa Biyernes kung kailan ka magpipreach o Linggo kung kailan ka magpipreach, paano ka tatayo, paano mo i-deliver. So hopefully yan ang makaber natin ngayong araw na ito, matapos natin yan. Alright, so yan po ang hermeneutics po ang pinakabasihan ng ating exegesis. Kaya nauna na po natin na pag-aralan yan sa level 1. So hermeneutics po ang pinaka-baseline. And then yung principles na yan pong in-apply natin paano mag-exegesis. So yan po ang ating hermeneutics. 10 pong items ang ating recipe. Yung pong first 6 is the Bible is a human book. Dahil gumamit ng tao ang Panginoon para isulat ang Biblia. So dahil tao ang ginamit niya, yung tao na yon, may grammar yon, may history yon, may culture yon, may context yan nung sinulat niya yan, may literary style siya, at yung logical progression ng kanyang pagsusulat. At yung 4 naman, the last 4, the Bible is a divine book because it's not only a human book, more so it's a divine book dahil inspired by the Holy Spirit yan. Dahil inspired ng Holy Spirit yan, naniniwala tayo ng 4 na convictions. It is inerrant, ibig sabihin walang mali. It is authoritative, ibig sabihin hindi pastor ang authority sa church, kundi Biblia ang authority sa church. And then it has unity, hindi magko-conflict yan. Kahit na 40 na mga writers yan, yung 40 na yan, dahil guided ng isang Holy Spirit, hindi pwedeng mag-conflict yung kanilang mga sinasabi. It has unity, but then kailangan natin alamin na may mystery talaga dyan. There are things that we will never be able to fathom dahil the finite mind can never absorb the infinite mind of God. Kaya doon na natin sa langit mareresolba yung katanungan nating hindi natin masasagot sa ngayon.
And then, yan na po ang ating exegesis. 7 po yan. We need to read, realize, retrace, relate, recognize, research, and rewrite. So ngayon, ina-apply na po natin yan sa ating theological reflection na kung saan po tayo ngayon ay magpapatuloy na. Tapos na po natin yung define the CIT, pag-define ng central idea of the text na nakabase yan doon sa writer nung kanyang original na sinulatan. Pero yung determine the CIS, yan po ang gusto nating iparating sa audience natin. Alright? The central idea of the sermon. Tayo ang gagawa niyan. Pero nakabase yan sa CIT. Alright? And then magdi-decide ka ng title mo, kapatid. Ano bang magandang title dito? Hindi man ibig sabihin pag walang title, hindi na biblical yung sermon. Pero maganda yung may title kasi summary yan. And then yung design. Ito na po yung pag-structure. Alright? And so, may mga pastor, wala pong point 1, point 2, point 3, okay lang po yan. Hindi po ibig sabihin dahil walang point 1, walang point 2, walang point 3, hindi na biblical yung sermon. Hindi po yan. Yung content ang importante. Ginagawa lang natin ng design para mas madaling masundan. Kaya meron tayong point 1, point 2, point 3. Pero kung wala kang ganun, hindi problema yan, kapatid. Nasa sa style mo yan ang pag-preach. Pero yun nga, nakakatulong din yung design na yan para madali ka masundan. Alright. So yung pinaka-big picture po rito, sinasabi na natin na ang isang pastor or Bible study leader, Sunday school teacher, ay kailangan balance siya. Dalawang bagay ang kailangan i-balance. He needs to be biblical, pero he needs to be contemporary. Para maging biblical ka, kailangan mo ng exegetical investigation. We're dealing with an ancient text. Alright? Para maging contemporary ka, kailangan mo ng theological reflection. You are dealing with your modern audience. Yan ang pagsasamahin natin. Paano mo dadalhin yung ancient text sa makabagong mga audience, mga millennials yan. Dalawa yung tao sa simbahan. May mga millennials at saka may mga millennia. Yung may mga linya na dyan, okay? So yung mga matatandaan na dyan sa simbahan. So dalawa pong ine-exegete natin. Ine-exegete natin yung word, yung salita ng Diyos, at ine-exegete rin natin yung audience natin. Kaya bago ka mag-preach, inimbitahan ka, kailangan mong tanongin, ano ba yung mga members mo dyan? Mga young people ba to? Mga may asawa ba to? You need to know the background of the audience. Kasi i-exegete mo yung audience mo eh. Kasi kailangan nga contemporary yung sermon mo. Natutunan po natin yung pattern sa preaching. Abay mula dun sa sulat sa Nehemiah, no? So nakita natin 3 bagay sa pattern, may presentation, may explanation, at saka may exhortation. 3 po yung responses na gusto nating mangyari. May emotional response yung tao, may intellectual response, pero ang pinaka-importante, merong volitional response. Merong gagawin dahil sa may narinig sila. Hindi yung puro intellectual lang. Wala namang nababagong buhay. Ay hindi po yan ang tama, hindi po yan ang biblical na response na kailangan natin. So yung biblical preaching, binase po natin yan sa 6 na Greek words, dinefine po natin ng isa-isa yan, at yung pong 6 na yan, nagturo sa atin ng 3 distinct qualities ng biblical preaching. Una muna yung source, sa Bible ba talaga yan? O galing lang sa ibang bagay? Yung task, talaga bang in-exegesis ba talaga yan? In-explain ba talaga? Pinag-aralan ba talaga yung mga original na mga word? Yung cultural background? At yung goal, na-encourage ka ba? Na-comforted ka ba? So yan, napag-aralan natin yan. And then, napag-aralan din natin yung principal types of sermons. 3 lang naman yung principal types of sermons base sa paggamit ng mga talata. Okay? Pag ito pong topical sermon, yan po yung klase ng preaching na may topic siya, gagamit ng iba-ibang verses mula sa Old Testament hanggang New Testament, iba-ibang libro, iba-ibang writers, yan po ay topical. Hindi po masama yan, kaya lang nga, delikado yan, minsan, kasi pagka kuha ka lang ng kuha ng mga verses kahit saan, pero out of context na, pinagsama-sama mo lang, yun ang delikado sa topical. Pag hindi maingat ang isang preacher or teacher, na hugot lang ng hugot ng mga verses, tapos hindi naman pala tama ang context ng mga verses na yun. Pero kapatid, biblical po yung topical sermon. Hindi po natin ma-avoid na talagang kailangan may topical preaching na ginagawa. Yung textual sermon, yan po ay ang paggamit lang ng 1 o hanggang 2 verses lang. Mag-preach ka, mula dun sa 2 verses na yun, minsan 1 verse lang nga, minsan 1 sentence lang nga sa 1 verse. Yun ang hihimay-himayin mo. Wala kang maraming pupuntang verses, doon ka lang nakatutok.
Yan ang textual sermon. Hindi madali yan. 30 minutes, isang verse lang. Hihimay-himay mo yung isang verse na yon. Yan ang magandang practice dyan. Pero the best type of preaching is expository preaching. Bakit nasabi natin best type ito? Kasi ito po, nakafocus to sa one complete context ng passage. Minsan yung passage 5 verses, minsan 7 verses, minsan buong paragraph, minsan buong chapter, minsan buong libro. Yan ang kaganda na expository sermon kasi nga contextual lahat, nakapaloob lahat dun sa context. Parati kang conscious sa original writer at saka original audience kung sino-sino latan. Pero yung expository preaching, pwede po yung gawin na topical expository. Nakainisip ka ng topic, pero yung topic na yon, i-develop mo sa isang passage lang. Hindi maraming verses. Alright? Hindi iba-ibang verses, kundi isang passage lang, isang chapter or isang paragraph lang. Pwede ring narrative sermon. Yung narrative sermon, isang kwento, isang parable, isang kwento dyan sa Biblia. Yan, book series ang maganda. Ngayon, nagbo-book series ngayon ako, 1 John. Nasa chapter 4 na ako sa book series ko. Kaya ilang 11 sermons tong aking 1 John. Meron ako introduction sa 1 John and then bawat chapter tagalawang sermon. So hinahati ko yung bawat chapter sa dalawang parts. So that's the best way to learn the Bible is doing a book series. Hindi madali, pero that's the best way. Pag ikay expository sermon, you can do a better job in doing topical sermon. Okay? So yan lang po ang sinasabi natin. And then, so yan na nga po ang ating pinag-aaralan ngayon. Nandito na po tayo sa contemporary theological reflection. Nandiyan na po tayo sa pang-5. Discover na po tayo. Okay? So tingnan po niyo yung mga notes ninyo. Actually, meron tayong naudlot na discussion sa design, sa number 4. Kasi nga, gusto ko ipa-design sa inyo, ito pong Ephesians chapter 2, 1 to 10. Yan ang gusto nating i-discuss. Ito po ang gawa natin ng outline, gawa natin ng discussion or kanyang yung structural diagram na tinatawag. Hindi ko na lang po gagamitin lahat ng mga nagsubmit kasi nga oras ang hinahabol ko ngayon. Meron pong iilan, kagaya neto, si Brimon, ano? Hindi ko makita yung pangalan niya kasi tatakpan ng picture natin dyan. Pero anyway, 3 ang kanyang nahati dito. Kita niyo naman kung paano niya inano. And as for you, and then inano niya doon, you were dead. And then anong klaseng dead? In your transgressions and sins. Tapos dinescribe yan, follow the ways of this world. So kita niyo naman paano niya in-structure to, nakabase doon sa passage, phrase by phrase. Yan ang tama na paggawa ng structural diagram. Ina-analyze mo phrase by phrase. Alright? Saan kaya ito nakakonect tong phrase na to? Dito to nakakonect. Itong phrase na to, saan kaya ito nakakonect? Yun. Kasi si Apostle Paul, logical progression yung kanyang pag-discuss eh. Kaya makikita mo, merong transition. Diyan, verse 4, transition niya, but God, yung kanya, mercy of God na siya dyan. Yung word na but, conjunction yan, transitional word yan. Pag nagsabi ng but, nag-transition na dyan. So yan ang kanya. So 3 points bali ang ginawa ni Sister rito. Yan ang kanyang pinaka-outline. Wrath of God, the mercy of God, the grace of God. Okay, death to life ang kanyang pinaka-title. And then, eto naman kay Annabel naman to. And so, tingnan nyo, almost the same din ang pagkakahati niya. Doon sa but, ang kanyang transition, verses 1 to 3 yun doon, pag verse 4, tapos he might show, doon siya ng pangatlong transition niya. And so yan yung kanyang pagkakahati, yan ang kanyang outline, man's condition, man's salvation in Christ, and then man's purpose of salvation. Okay. And then, meron pa isa nagsabit, ito okay din yung kanya, ganyan rin yung kanyang pagkakastructure niya. So inisan niya lang doon yung division ng and you, and then he made alive, tapos inan niya dito yung words na kasunod, and then nag-transition sa but God, and then by God's mercy, and then by God's grace. All right. And then meron pang isa rito. Kasi yung iba nag-submit, walang structure, diretso agad kung ano yung outline. Hindi natin makita paano muna come up yung outline na yun. Gusto ko sana makita yung structural diagram. So ito may structure din siya dito. All right?
So yung transgressions of sins, doon niya linagyan ng isang box doon, departed from the past, acceptance of the present, and then move in the future. Wow, okay din yung outline niya. Talaga namang pinag-isipan talaga yan, para past, present, and future. Okay. And so, great love for us. Yun ang binigyan niya ng diin dito. And then, maganda. Okay naman yung pagkaka-structure niya rito. Hindi ko na lang ma-discuss dahil naghahabol nga ako ng oras. Tapos ito pa, hindi ko na malaman kung kanino to galing. But anyway, ayun, kay Aris pala, kay Aris. And so, the helplessness of man, the corruptness of man, the kindness of God, the priceless gift of God, the completeness of Christ, the awareness of a saved man, and then the endless good work of a saved man to conduct. All right, and although yung outline niya, nandiyan naman yung tatlo, the depravity, the contingency, and the newly walk, okay? So yan, kailangan babantayan natin yan na hindi masyadong pilit yung mga words na ginagamit natin. Hindi naman kailangan letter P lahat, letter S lahat. Hindi kailangan. Kung hindi kaya, huwag niyong pilitin. Dahil nga medyo minsan awkward na, no? Nag-iimbento na tayo ng word or mga words na hindi na natin naiisip ng audience mo, minsan ganon. Kaya sa makaabot lang ng audience. Kasi remember, ginagawa natin ito para sa audience. Alright? So ano yung kaya ng kanilang vocabulary? Now, that doesn't mean na hindi natin pwede dagdagan yung vocabulary nila, na hindi tayo pwede mag-add ng new word para man lang ma-increase yung kanilang. Pwede rin yan. Pero minsan may mga words na talagang sobrang pilit na. Alright? And then, eto na lang isa, last, before I go to this. So yung kanyang pagkakahati, ganyan. So doon siya nag-focus sa, sa as for you, and then transgressions and sins, and then but, and then yung because. Yun na, doon niya hinati-hati yung sa may because doon. So these are the reasons why God did this for us. All right. So let me go through this and just show you what I did with this. Paano ba natin i-analyze to? So yan po ang Ephesians 2, 1 to 10. So una muna, pagtingin mo ganyan, as for you. Sino yung you na yan? Eh di siyempre sinusulatan niya yung mga Ephesians. As for you, and then yung you, pagsatapatin ko yan, kasi isang tao lang, isang grupo lang tinutukoy niya dyan. As for you, you were dead. Yung you were dead, pwede nang tuldukan yan dyan, pero dinagdagan niya ng preposition in. Kaya yung ina yan, nagdi-describe siya anong klaseng dead, hindi physically dead. Quinalify niya, you are dead in your transgressions. Pagka may end, sineseparate ko yan kasi nag-a-add siya, no? And so, transgressions and sins. So ngayon mag-iisip ka, bakit kaya parang redundant naman to, transgressions na, sins pa? Ibig sabihin dyan, si Pablo may pakay siya dyan. Kasi yung transgression in Greek, iba yan sa sin in Greek. Yung transgression, yung mga stepping over the line yan, paraptoma, no? To step over the line, mga actual violations yan. Yung sins, hamartia, it simply means to fall short. Ibig sabihin ng fall short, kapatid, even the good works can be hamartia. Kasi yung good works mo, hindi nakaabot sa standard ng Panginoon. Alright? Kaya, the violations, even the good works, yung mga hamartia na hindi umabot sa standard ng Panginoon. So you were dead spiritually, ang ibig sabihin niyan. Pero dinescribe niya pa, in which? Anong reference ng which dyan? Obviously, yung transgressions and sins yan. So in which you used to live. So ganyan ka raw mamuhay sa una. Paano ka namuhay? Ito, wala na kasing space, kaya gagawan ko na lang ng araw. In which you used to live. Paano raw? Dinescribe pa niya. When you follow the ways of this world, may end na naman, may connective end. So isa-separate ko yan, pagka may end, may connection yan. When you follow the ways of this world, you follow the ways of the ruler. So dalawa dito, yung world at saka yung ruler of the kingdom of the air. And then, yung ruler na yan, tinawag niya pa na ibang pangalan. So you follow the ways of this world, isa yan. You follow the ways of the ruler of the kingdom of the air. Pero yung ruler na yan, ang tawag din dyan is the spirit who is now at work. Alright. And yan, ngayon. So the spirit who is now at work, paano? Saan? Kanino? At work, linagay niya ng preposition in those who are disobedient. Okay. And then, tingnan niyo yung verse 3, all of us. Anong nabago dito? Sa verse 1, you. Sino yung you? Unang tingin natin, mga Ephesians, syempre yung kabuuan, Ephesians, Pero all of us, sineparate niya yung sarili niya dun sa you. Aha, dito na mayroong pagbabago, kapatid. Dito mo makikita na yung you na una tinutukoy niya, yung mga Gentile believers, yung all of us, kasama rin kami dyan, mga Jewish believers. Hindi lang Gentiles ang ganyan ang situation. Kami rin.
kasama rin kami dyan. Yun ang gustong tutukan dito ni Apostle Paul. Yung kasi, pag binasa mo yung the rest of chapter 2, the new man in Christ is the Gentile, at saka ang Jewish believers are now one in Christ. Okay? The rest of chapter 2 na yan. So all of us also lived among them. I-ano natin na ibang frame yan, ano? So all of us also lived among them at one time. Ganyan din tayo. So binigyan niya ng at one time, yung time frame. Pero paano tayo namuhay? Gratifying the cravings of the flesh. Hindi lang, may end na naman, connected end. And following its desires. Yung its na yan, anong subject ng its? Yung cravings yan of the flesh, no? Of our flesh. Its desires and thoughts. Again, connected na naman yan. And so, gusto kong ihiwalay din yan. Alright? So ngayon, like the rest. Oh, wow. So kanina, you. Tapos, all of us. Tapos ngayon, like the rest. And so, palaki ng palaki yung grupo dito, no? Parang lahat pala tayo, ganito pala, hindi lang mga Gentiles, pati tayo mga Jews, ganito rin tayo. Like the rest, we were by nature deserving wrath or objects of wrath. Ngayon, verse 4 na. Etong verse 4, sabi sa inyo, yung conjunction na but. Pagka makakita ka ng conjunction na but, transitional statement yan. In contrast to what he just said in verses 1 to 3, pero ngayon, dahil sa ganito na, because of His great love. Sino yung His na yan? Yung God yan, siyempre. Dalawang description ng God dito. Great siya sa love niya at saka rich in mercy. Pero hindi lang yan. Ano yung ginawa ng God? Yun yung kanyang description. Great love siya at saka rich in mercy. Pero ang ginawa ng God, eto na. Una, made us alive in Christ. So ngayon, dinagdagan, may layers to, layering to, no? Made us alive. Pwede ka na mag-period dyan, pero qualify niya anong klaseng alive. Made us alive with Christ, and then binigyan niya pa ng even when we were dead, yung former condition natin, and then sabi niya na we were dead in yung transition, yung ano na yun, yung preposition na in transgression. Again, in-identify niya yung dead, hindi physical yan, spiritual yan. And then ano pang ginawa ng God? It is by grace you have been saved. So God made us alive, God saved us. Pero paano niya tayo sinave? By grace yan. Alright? So, eto na, patong-patong na yun. Ano yung ginawa ng Panginoon para sa atin? He saved us, hindi lang yan. He raised us up. Aha! So He raised us up with Christ, and then pang-apat, He seated us. Apat ang ginawa ng Panginoon sa atin. He seated us with Him. And then merong patong-patong layer to kasi mga prepositions to, no? With Him, at tapos in the heavenly realms, in Christ Jesus. And so yan, medyo mga descriptions, patong-patong yung descriptions niya. And so seated us with Him, saan daw? In the heavenly realms, kanino? In Christ Jesus. And then verse 7 na, in order that. So yung in order that purpose statement yan. Ano yung purpose? Bakit niya tayo seated with Him? Pero yung in order that, pwedeng yan ang purpose for all the things that God did for us. Ano yung ginawa niya sa atin? He made us alive. He saved us by grace. He raised us up. He seated us. Ang lahat na yan, yung apat na ginawa niya, in order that, pwedeng doon natin isama yan, in order that in the coming ages, He might show the incomparable riches of His grace. Yan. Iwalay ko na para mas makita natin. In order that, sabi ko sa inyo, yung in order na yan, ang pinaka-closest na verb dyan is He seated us. So pwedeng ang pinaka-reason in order that, para sa seated us. Pero yung in order that, yan, pwede rin yan doon sa apat, no? Na enumerate na niya. In order that in the coming ages, He might show the incomparable riches of Christ, riches of His grace. Yung grace daw na yan was expressed. Kung paano in-express yung grace ng God, in His kindness to us, in Christ Jesus. Dalawang preposition yan. Expressed in His kindness, expressed in Christ Jesus. Yan yung grasya ng Panginoon. Paano na-express yan? In His kindness at saka in Christ Jesus. And then 4, dito, nagbibigay siya ng mga reasons, ano? In order that, yung seated tayo, in order that, ganyan. Yung 4, bakit tayo na-saved by grace? Ito na yung reason. For by grace you have been saved. Una muna, na-saved daw tayo through faith. Alright. Tapos, dinagdagan niya yan. And this is not, yung this na yan, anong subject ng this na yan? Yung this na yan, does it refer to faith or does it refer to salvation, yung salvation sa taas? I believe it refers to salvation. Alright?
Kasi neuter yung this, yung faith is feminine. Hindi sila magtutugma. Iba ang gender na ginamit. Pistis is faith is feminine, yung this is neuter. Kaya it refers to a bigger idea. Ang bigger idea dyan is yung salvation. For it is by grace you have been saved, number one, through faith. Tapos yung salvation natin na yan, this is not from yourselves. Yung salvation na yan, it is. Again, yung it na yan. Ano subject ng it? Hindi faith. Ang it na yan is yung save, yung salvation. Yung salvation na yan, not from yourselves, yung salvation na yan is the gift of God. Ano daw ang reason? So, not by works, yung salvation is not by works, and then so that no one can boast. So kapatid, in-expand na niya yung we are saved by grace. Binanggit niya na yan kanina, na ginawa ng Panginoon sa atin. We were saved by grace. Pero yung pagka-save natin, through faith yan, sa atin niyang faith. Okay? Yung save, yung grace sa Panginoon, yung faith sa atin. Pero yung salvation na yan, hindi yan for us, hindi yan from us. Gift yan ng Panginoon. Not by works yung salvation, ang reason, so that no one can boast. And then verse 10 na, for na naman. So, nagbigay siya ng tatlong reasons dito, no? So, in order that, for, and then dito naman yung pangatlong for. For we are God's work, handiwork. Ano yung handiwork niya? We were created in Christ, and then ano yung purpose ng pag-create sa atin? To do good works, and then yung which na yan, yung subject niya, good works yan, which God prepared in advance, and then for us to do, dalawang preposition yan nandiyan. So kapatid, for us to do. Alright. So, pwede nating hatiin yan ng ganito. So, kung isusulat ko yung ganyan, so una muna, magbibigay muna ako ng description sa paragraph na yan, verses 1 to 3. Ang ginawa ni Apostle dito sa verses 1 to 3, si Paul, dinescribe lang niya yung mga tao without Jesus Christ, what they are, what they do, how they do it, and what will be their end. Alright? So, sa verses 1 to 3 yan. Sa verses 4 to 6, ang pinakita niya dito, hindi ko makita kasi natatakpan na itong picture natin. So, Paul, ano ba yung word na yan? Hindi ko makita. Anyway, hindi ko mabasa eh. So, basahin nyo na lang yan. Yan ang descriptions ko sa verses 4, 5, and 6. No? Yan ang ginawa ni Paul. And then, sa verses 7 and 8, ito naman ang ginawa niya. Dinilinate niya ano yung purpose why God saved us by grace through Jesus Christ. So, pwede dyan, sa tatlo na yan, na binanggit niya dyan, yung description, yung declaration, at saka yung delineation of God's purpose. You know? So, pwedeng description of man's plight or yung kanyang situation, yung declaration ng plan ng Panginoon, at yung delineation ng purpose ng Panginoon. Pero gumawa pa ako ng ibang outline, pwedeng ganito kasi ang tingin natin dyan, sa verses 1 to 3, pwedeng tiningnan dito ni Paul yung ating former predicament. Ano yung former predicament natin? Tingnan yung mga red letters dyan, naka-red. We were dead, sa verse 1. We were disobedient, sa verse 2. We were depraved. Kita niyo yung cravings of the sinful nature. We were depraved. And then we were objects of wrath. We were doomed. Alright? So pwedeng in-expand natin ng konti. Pero yan yung former na predicament natin. Sa verses 4 to 6 naman, na makikita natin dito, our favored position. Apat ang ginawa ng Panginoon para sa atin dito. He made us, He saved us, He raised us, He seated us. Yan ang apat na ginawa ng Panginoon. Our favored position. And then sa verses 7 to 10 na, dito makikita natin our Father's purpose. Ang purpose niya, number 1, is to display us as trophies of His grace. Tayo yung pinaka-ebidensya na grace ng Panginoon. Alright? Pero yung pangalawa, dito sa verse 8 na, to deny us any reason to boast. To deny. Para wala tayong ipagyayabang. You know? He saved us by grace. To deny us any reason to boast. And then yung verse 10, to deploy us to do good works. Yan ang purpose niya para sinave tayo, para maggumawa ng good works. Ebidensya yung good works na save na tayo to deploy us. So kapatid ko, i-preach ko to. Ang title ng sermon ko is The Blueprint of Salvation. And then we were dead. You know, teka, So yan, we were dead, we were disobedient, depraved, doomed. He saved us, He made us, He saved us, He raised us. And then yung Father's purpose to display us, to deny us any reason to boast, and then to deploy us to do good works. So friends,
Yan ang magiging outline ko kung i-preach ko yung Ephesians chapter 2, 1 to 10. Medyo mahaba kasi 10 verses, kaya medyo ang daming detalye. Pero kasi yun ang buong context niya. Kaya importante na talagang makita siya, yung kabuuhan niya, yung context niya. Alright. So ngayon, tapos na tayo dyan sa design. Dito na po tayo sa Discover Illustrations. Okay, Discover Illustrations to amplify the sermon material. Kapatid, ito po illustrations, napaka-importante nito sa sermon preparation, Bible study, Sunday school, kasi minsan may mga concepts tayo na kailangan natin ibaba sa experience ng tao. Mas madali nilang maintindihan kung through illustrations, mga pictures, ang gagamitin natin. So yung mga quality ng good illustration, number one, it should be familiar. Huwag ka gagamit ng illustration, hindi familiar sa audience mo. Meron kaming Amerikano one time na nag-preach, sa Pilipinas pa ako nagpapastor. Ang kanya illustration, golf. Sa simbahan namin, isa lang nag-golf sa amin. Wala nakaintindi doon sa illustration niya kasi hindi familiar. Sana basketball man lang ginamit niya. Alright? Di mas familiar sana. It should be persuasive. Yung bang, dahil sa illustration mo, naintindihan nila, na-convince sila dahil sa illustration. Hindi yung dahil sa illustration, nagkagulo tuloy. Mas nalito yung tao dahil doon sa illustration mo. Yun. It must be colorful. Ibig sabihin, the way you present it, wag mo lang basahin. Ikwento mo na para kang si Lola Basyang na nasa rocking chair na kikwento sa malilit na mga bata. It must be colorful. It must be appropriate. Wag yung mga illustrations na may kabastusan. Wag yung illustration na double meaning. Wag yung mga, minsan hindi appropriate yung, hindi appropriate yung, meron akong pastor na narinig meron siyang kwento. Doon sa kwento, nagmura yung tao doon sa kwento niya. Abay, talaga nagmura sa pulpito. Kasi kasama sa kwento niya. Pero, ang sakit sa tenga, dahil nagmura nga Yung mura ba na Tagalog talaga, na malutong na pagmumura. Nako, hindi bagay. Hindi appropriate. And then, it must be believable. Dapat yung ating illustration. Alright? Yung katuuhan ba? Sabi ni Saya pa. Okay? Believable. Dili lalisable. Believable. Hindi lalisable. Alright. And then, after na makadiscover ka ng illustrations, you develop the introduction and conclusion. Kapatid, napaka-importante nito. May mga pastor, hindi nila binibigyan ng tamang introduction at saka tamang conclusion. Minsan yung conclusion, parang wala na agad Parang pinutol lang Maganda niya, mayroong magandang ending. Alright? May closure. Alright? So yung ating, mayroon ako statement dito, basahin ko, if a preacher fails to gain his audience's attention with a captivating introduction, he has probably lost them for the rest of the message. Sa introduction mo palang kapatid, gusto mo nang sagutin yung tanong, Pastor, bakit ako dapat makinig sa iyo ngayong umaga? Yan ang sasagutin mo sa introduction mo. Bakit kayo dapat makinig sa akin? Kapatid, yan ang purpose ng introduction. Kaya dito, gumamit ako ng acronym na GRIP, A good introduction should grip your audience. Ano yung letter G? Una-una, yung G is get the attention on the subject. Mag-secure ka ng contact point, Mag-establish ka ng relevance. And then yung letter R, mag-raise ka ng need or arouse curiosity. Yung bang sabihin mo, bakit natin kailangan itong pag-aralan itong topic na to? Iano mo yung need kung bakit natin kailangan itong intindihin. And then i-introduce mo yung subject, main idea or yung first point, and then mag-provide ka ng background to the text. Alright? So yan yung grip. Get, raise, introduce, at saka provide. So ang ginagamit ko po ditong standard sa akin is 30-30 plan. Yung 30-30 plan. Ano ibig sabihin yan? Yung 30-30 plan, it means get their attention in the first 30 seconds and maintain that attention for the next 30 minutes. Yan ay kung 30 minutes ka na mag-preach. Okay? Ako 45 minutes na ang average sa aking sermon ngayon. 45 minutes to 1 hour ako mag-preach. Kaya pwede ko nang gawin yung 45 plan. 45, get the attention in the first 45 seconds and maintain that attention for the next 45 minutes. Kasi yan ang kailangan natin throughout the preaching na ma-maintain mo yung attention nila. Kasi yung iba kapatid, yung attention span ng adults is 10 minutes to 15 minutes lang. Yung iba dyan, 10 minutes, nakaganyan sa'yo. After ng 15 minutes, nakaganyan na yan. Wala na, tulog na, all throughout the sermon. Hindi mo na maintain yung kanilang attention. Attention span, hindi mo na expand or na extend yung attention span nila. Kaya paano mo gagamitin para ma-extend yung attention span? Yan ang pag-aaralan natin mamaya after the break. Alright? So,
Nandyan po, may mga samples tayo dyan. Magsimula ka ng startling statement, a challenging question, a pertinent quotation, pwedeng illustration, paradox. So nasa sa iyo yan, paano mo sisimulan. Alright. And then, meron akong situation dito na one time, nasa Cebu pa ako, nagpapastor pa ako sa Cebu. Ginawa ko, kinontrata ko yung isang elder ko. Sabi ko, Brad, tawagan mo yung cellphone ko, ha. Tapos, dito yung cellphone ko, naka-ring ng volume, mataas yung volume. Eh di pagtayo ko sa pulpito, biglang nag-ring yung telephone ko. Di yung mga tao, medyo parang nainis pa ng konti dahil parati nakapaskil sa amin doon, turn off your cellphone or put it to mute, ganyan-ganyan. Eh, so akin nag-ring. Eh di gumanyan ako sa mga tao, tapos sinagot ko muna. Abay, pagsagot kong ganyan, patingin-tingin pa akong ganyan, kunwari lang kasi, pinaring ko lang naman sa elder ko eh. Hello? Hello? Lobat. Brothers and sisters, no matter how high-tech your cellphone is, if it's lobat, it's useless. I don't care how expensive your cellphone is, if it's lobat, it's useless. I don't care how long you've been a Christian. I don't care how many verses you have memorized. If you are lobat, you are useless. How do you become a fully charged Christian? Open your Bibles to Acts chapter 1, verse 8. Ayun, ang introduction ko. Ginawa ng konting kwento, konting drama, para makuha yung attention nila. And so, Acts 1:8 ngayon yan. How to become a fully charged Christian. And so, yan yung anointing ng Holy Spirit na doon. So, ngayon yung conclusion naman dito. A good conclusion will leave a stain on your audience. Yung stain, ginawa natin acronym yan. Yung stain is number 1, state. Kung inductive ka, or repeat, kung deductive ka, the CIS then restated. Yung CIS mo kasi kapatid, hindi naman complete sentence siya. Pwedeng lang yan. Pwedeng parang it's a witty statement, yung central idea of the sermon mo. And so pwede mong gamitin yan ulit sa simula hanggang sa dulo, pag-conclude. And then, you tell the main points. Pwede ka mag-end by tell, brothers and sisters, what time is it? It's time to wake up. It's time to clean up. It's time to dress up. Ganun lang pag-conclude. You tell the main points. Tatapusin mo doon. Summary. Pwede ka mag-apply or exhort to obedience. Mag-end ka ng kwento. Yung kwento mo, yun ang pinaka-application about the sermon. Yun yung pinaka-response. Hingi ka ng response from that story. Gusto ko yung ganyan mga ending, pero ang hirap maghanap ng stories. Include variety. Ibig sabihin, iba-ibahin mo naman yung ending ng sermon. May mga pastor kasi dahil maganda yung boses, at the end of the sermon, kumakanta. Special number at the end of the preaching. Kasi maganda nga yung boses. Okay naman yan. Pero kung parati ka nalang kumakanta every after sermon, kapatid, predictable ka na. Yung mga tao, sasabihin na ng mga tao, kakanta na. Tapos na, Brad, kumanta na. Tapos na, preaching, kumanta na. Wala na kasi, predictable na eh. Parating ganun ang ending eh. Kaya mag-include ka naman ng variety. Tumula ka naman, kapatid, para mabago naman yung ending. And then, it should not be longer than the main points. Okay? Kung conclusion na, kapatid, huwag ka na magdagdag ng bagong material sa conclusion. Conclusion, summary na yan. Huwag ka nang, minsan yung conclusion, ang haba pa kaysa dun sa sermon. Conclusion na raw, tapos ang haba pa kaysa sa sermon. And so, kapatid, yan ang so yung two broad purposes of conclusion is to summarize and to exhort. Kaya kapatid, sabi po rito, what people remember most are the speaker's first words and last words. If you are going to make a mistake, let it occur in the middle. Huwag sa simula at sa ending. Kaya may mga sample po tayo dyan ng how to conclude a sermon. Sinamahan po natin yan. And then finally, kapatid, ito na po yung devote enough time to write the sermon manuscript. Bakit ko po ini-encourage yung mga tao na isulat ang kanilang gustong sabihin sa pulpito? Kasi yung iba, extemporaneous yung iba, bahala na sa utak na lang, tapos dire-diretso na doon sa pulpito, Pero siguro pag Tagalog, okay yan. Nasa Canada ako, English lahat. Ako mag-isip ako, Bisaya ako, di ba? Mag-isip ako, Bisaya, Cebuano Tapos yung Cebuano na yan, i-Englishin ko yan. Kung yung vocabulary ko sa English ko, konti lang, manipis lang yung vocabulary, di ang bagal ko magsalita kasi iniisip ko paano sasabihin ko sa English. Hindi ka pwede mag-preach dito ng Tagalog dahil yung mga young people, puro Inglesero na dito. So yun ang value ng pagsusulat. Kasi kapatid, pag nagsulat ka, you try to think exactly what you want to say. Kaya nga gusto ko itong statement ni Francis Bacon, sabi niya, reading
makes a broad man, speaking a ready man, and writing an exact man. Kasi pag sinulat mo, ang tendency mo is, ano ba talaga? Paano ba ito sasabihin? Minsan pag extemporaneous, ang dami mo na sinabi, pero kung sinulat mo sana yon, yung 10 sentences mo, kaya sana ng isang sentence lang. Kaya nakasave ka sana sa oras. Paikot-ikot minsan ang pagsasalita. Kasi nga, iniisip ako anong gustong sabihin. Kagaya po na ito isang pastor na to, nagkikwento siya. Ang gusto lang naman niya ikwento, English kasi yung preaching niya, then yung wife niya, yung misis niya, hindi mabuntis-buntis. So, inisip niya, paano ba sasabihin yung hindi mabuntis? Paano ba yon? So, una sabi niya, my wife is unbearable. Nako, nagtawanan yung mga tao. Unbearable, hindi naman yan tamang English sa hindi mabuntis. I'm sorry, ang ibig ko po sabihin is, my wife is inconceivable. Nako, mali rin, inconceivable. Hindi makakonceive. Hindi yan ang tamang word. And then, binago niya na, what I mean is that my wife is impregnable. Wala na. Lumayo na ng lumayo. Kasi nga, hindi inisip na in advance, sinulat na in advance, anong gusto niyang sabihin. Kaya kapatid, yung advantage po ng pagsusulat ng sermon, kitang-kita mo yung development ng sermon, mai-internalize mo habang sinusulat mo, mai-improve mo. Kasi naisulat mo eh. Pwede mo ma-improve. You can control the length. Ilang pages ba dapat ang sermon mo on average para sa iyo? Sa akin, yung 45 minutes ko na sermon, mga 35 pages yan kasi malalaki yung fonts na ginagamit ko, no? And then you can preserve your research. Yan ang pinaka-importante sa akin, yung research na iginugol ko sa preparation na. Kung hindi ko sinulat, wala na, makakalimutan ko yun, kapatid. And then, ano po yung advantages ng walang notes? Pupunta ka sa pulpito, walang notes. May advantage yan, kapatid. Ang advantage niyan, you are free to move. Kasi wala kang notes eh. Wala kang, yung iba, hindi makaalis ng pulpito kasi mawawala sila. Nandiyan nakasulat lahat ng gusto nilang sabihin. Kaya kung na-internalize mo sana yan, hindi ka nakatali sa pulpito. It enhances eye contact. Sa audience ka nakatingin habang nagsasalita. Hindi ka nagbabasa lang ng notes. Importante yung eye contact. Lalo na yung mga nasa likod. Yan ang unang nabobore. Yung mga nasa likod. Yung mga gusto matulog nga, nandun sa likod, gusto umupo yan. Pero kapatid, it inspires careful preparation. Kaya diyan, dahil wala kang notes na dadalhin sa pulpito, abay kailangan preparado ka talaga diyan. Pero ano naman yung risk pag wala kang notes? Kapatid, ang risk niyan, it forces the preacher to choose his words as he preaches. Yan ang napakahirap diyan kasi diyan ka pala nag-iisip, wala kang dalang notes sa harapan mo eh. Most likely may makakalimutan ka. Tapos ang kadalasan niyan, yung bahala na attitude. Dahil hindi ka na nagsulat, bahala na bukas. Kung anong lumabas sa bibig ko, as the Spirit leads na lang bukas. Ayun ang problema niyang as the Spirit leads na yan. Totoo naman yan, pero para minsan sa mga tamad, ginagawang excuse yan ng mga tamad. As the Spirit leads na lang. Minsan nga, wala na, mali-mali na. Hindi na spirito yung kapatid, yung katamaran yun ang nangibabaw sa preaching natin. Kaya huwag natin gamitin excuse yan as the Spirit leads. Naniniwala ako dyan. Pagtayo mo doon, submit yourself to the Holy Spirit. Pwedeng i-revise ng Holy Spirit yung preaching mo. Naniniwala ako dyan. Pero that is not an excuse na hindi ka magpre-prepare dahil as the Spirit leads na lang. Kaya kapatid, paano po gumamit ng notes na hindi halata na may notes ka sa harapan? Ayun ang importante. Ito, number 1, handle your notes in such a way that your listeners do not realize that you are using them. Ibig sabihin, nagla-glance ka lang. You glance at your notes, pero balik ka sa audience pag nagsasalita ka. Glance ka lang, balik ka agad sa audience. Hindi yung nakatutok lang talaga dyan, nagbabasa. Wala na. Kung babasahin mo rin lang yung sermon mo, kapatid, ang suggestion ko, ipa-xerox mo, bigyan mo ng kopya bawat isa, basahin nyo na lang sa bahay. Kaysa sa ako pa magbasa, kayo na lang magbasa sa bahay niyan. So kapatid, merong dynamics ang preaching. Kaya kailangan dito yung audience rapport natin, yung eye contact natin, napaka-importante. And then aim for conversational delivery. Minsan yung halatang nagbabasa kasi yung pagkakasabi, hindi conversational ang pagkakasulat. And then of course, gamit ka ng good body language, to offset your dependence upon notes. All right. And then, without being noticed, make your notes reader-friendly, malalaking fonts. Ngayon, dahil sa hindi na ako nag-preprint ngayon ng notes, So, gumagamit na ako ng iPad. And so, yung iPad ko, the biggest iPad to, na at least dito, pagka nandito yung aking preaching, nandyan na lahat, Naka yung font niyan is 28
ang font niyan, 28. Kaya, kapatid, nag-eyeglass pa kasi ako sa pulpito eh. Kaya para glance lang, isang glance ko lang ganyan, kita ko agad. Kasi pag maliliit, talaga naman tututukan mo, ang tagal mo makita eh, bago mo malaman kung ano yung sasabihin mo. Yan, glance lang yan kasi malalaki na yung fonts ko. Color-coded pa yan. Alright? And so again, gagamit ka rin ng technology kung paano makakatulong ang technology sa iyo. And so kapatid, master your notes so you are not tied to the pulpit, maintain eye contact, and then make use of technology. Yan nga yung sinasabi natin, make use of technology. So kapatid, yan po ang theological reflection: define, determine, decide, design, discover, develop, and devote enough time to write the sermon manuscript. So kapatid, yan po ang theological reflection. Kaya pupunta po tayo ngayon sa homiletical presentation. Ito po yung last portion. Ito po yung third na finger. Okay? Yung tatayo ka na sa harapan ng mga tao. Paano ba mag-preach na hindi mabubore yung audience? And so kapatid, unahin ko lang muna to rito bago tayo mag-take ng break. Binanggit ko na to sa unang meeting natin na yung effectiveness of sermons, nakadepende po yan sa 3 factors. Okay? 3 factors that you need to think of. Number 1 is what we say. Yung content ng sermon mo. Alright? What we say. Pangalawa, nakadepende rin yan sa delivery, how you say it. Kasi maganda nga yung content. Talaga namang may mga Greek words pa. Talaga namang well-researched si pastora. Pero yung delivery, kapatid, maaantok ka talaga. Kasi monotonous ang boses. Ang hina pa ng pagsasalita. Talagang aantukin ka. Kahit na anong ganda ng content. Yung iba naman, walang content. Sa delivery na lang babawiin. Pasigaw-sigaw na doon. Yun. Babawiin na lang sa delivery. Kahit walang content naman. Paikot-ikot lang si pastor. Yun ang problema. Kaya balance dapat. Maganda na yung content. Magaling pa yung delivery. Pero ang importante rin, kapatid, is who is saying it. Yung anointing mo. Ibig sabihin niyang anointing, yung buhay mo, kapatid. Kasi nag-pre-preach ka about holiness. Alam naman ng mga tao na may kabit ka. Walang epekto yun. Kahit ang ganda ng content, ang ganda ng delivery, walang anointing. Kasi yung buhay mo, hindi ayon sa sinasabi mo. Kaya yan po yung tinatawag na 3 modes of persuasion sa Greek. Sa Greek po may 3 modes of persuasion. Una, yung content, that is what you call the logos. May mga nako-convince dahil sa content. Ang galing ng content, na-convince talaga siya. May nako-convince din dahil sa, paki-on yung light please. Yung nako-convince dahil sa delivery, yan yung tinatawag na pathos. Okay, pathos. And then, may nako-convince din, ito yung ethos. Yan yung ikaw, sino ka. Kaya kapatid, hindi po lahat ng sermon pwede nating i-preach. May mga sermon na hindi ko kayang i-preach. Hindi ako pwede mag-preach ng fasting. Kasi wala po sa akin yung regular na fasting. I mean, nagpapasa ko pag may programa sa church, so fasting tayo, sige, magpapasa ko. Pero hindi po hindi integrated sa buhay ko eh. Naniniwala ko sa fasting ha. Ang sinasabi ko lang, yung totoo ko, mag-fasting lang ko kung wala sudan, kung walang ulam, talaga nagpa-fasting ako, walang ulam eh. Pero ibig sabihin yung integrated sa buhay mo, sa prayer life mo, talagang every week may fasting ka. Yun ang mga taong may ethos. Sila ang may karapatan. Yun yung tinatawag nating letter K. Yun ang may K na mag-preach about fasting. Kaya pag nalaman ko fasting, sorry Brad, iba na lang mag-preach niya kasi pwede kong ilogos yan, magre-research ako. Pwede kong ipathos yan, talagang ipre-preach ko na maganda yan, pero wala akong ethos para dyan. Alam ng mga tao na yung buhay ko, wala naman akong ganyan as a regular na ng buhay ko. Kaya kapatid, yan na po ang ating expository preaching. Yan po ating definition. Expository preaching is the exposition of one basic passage of Scripture. Ano ibig sabihin ng one basic passage? Kompletong context. Pwedeng 1 paragraph, pwedeng 1 chapter, pwedeng whole book. Okay? So, one basic passage of Scripture which through an exegetical investigation, yan po yung first finger, exegetical investigation. First finger po yan. Anong trabaho natin dyan? Go to the past. Discover its original meaning. Second finger, theological reflection. Anong trabaho natin dyan? Determine its implication, which the Holy Spirit first applies to the preacher. Dapat ang unang mabago ng sermon mo ikaw as the preacher. And then the third finger, homiletical presentation. Anong trabaho natin dyan? To deliver its message to effect change
in the hearts of the listeners. So kapatid, yan po ang kadalasan na medyo hindi epektibo yung ating pagpipreach dahil nga po nangangatog tayo, we chicken out, what causes us to be afraid. May dalawa pong bagay dito na nakakakos sa atin na nawawala yung concentration natin, kinakabahan yung dibdib natin, nangangatog yung tuhod natin. Una muna, nandiyan yung giant of intimidation. Kung titignan yung word na intimidation, sa kalagitnaan ng word na yan is timid. Intimidation is the giant who makes us feel timid or afraid. Yan po ay nakabase sa external na pressure. Yung pong nakikita nyo sa harapan ninyo. We can be intimidated by the crowd. Ako dito, pag nagpipreach ako, pag nakita ko puti lahat, meron kasing simbahan dito, nagpipreach ako, puro puti eh. Naku, kinakabahan ako niya, medyo intimidated ako kasi kailangan na ito, talaga yung English mo, talagang pulido kasi mga English speaking lahat ito eh. And so, again, pwedeng malus ko yung aking concentration dahil nga intimidated ako. External na pressure po yan. Yung pangalawa po is the giant of inhibition naman. To inhibit yourself is to restrain yourself to feel uncomfortable about doing something. Yan po ay internal naman. Hindi yan external. Yan ay internal, how you view yourself. May iba sa atin, very low ang self-image. Kaya kahit mga bata ang audience, nangangatog. Kasi very low yung self-image natin. You know, lumaki ka, ang tatay mo, parati sinasabing tatay mo, bugo kang bata ka, bugo ka. Bobo ka, bobo ka. Paglaki mo, siguro nga, bobo nga siguro ako. Na-ingrained yun, yung image na yun, self-image mo, napakababa. And so kapatid, tandaan natin yung dalawang giants na yan, the giant of intimidation at saka the giant of inhibition, they're just all in the mind. Kaya ang kailangan dito is alamin mo ano ang tamang pananaw sa iyo ng Diyos. And 2 Timothy 1:7, sabi ng Panginoon dito, for God has not given us a spirit of fear, but of power and love and a sound mind. 2 Timothy 1:7. So yan po ang tamang mindset natin. Kaya let's take a break, and then after the break, we'll go through the 7-letter P's. Diyan po sa homiletics na paano tayo tatayo, ano yung mga principles na dapat natin tandaan. Okay, let's take a 5-minute break. Okay ba? Nandiyan na sa screen? All right, so we're finally in the last portion ng ating seminar. This is now homiletical presentation, and these are the 7-letter P's. Okay, so tapos ka na sa exegesis. You already went to the past. Na-discover mo na kung ano yung original meaning ng author to the original recipients. Dinala mo na ngayon yan sa present, and that's your theological reflection. Nagsulat ka na ng sermon, gumawa ka na ng mga illustrations, tinignan mo na yung structure and everything. So ngayon tatayo ka na sa pulpito. And the first letter P that you need to be conscious of is the purpose of the preacher. The purpose of the preacher. So kailangan linisin natin dito yung isipan natin. Kung mali kasi yung ating purpose, why we want to preach, then friends, we will have a problem. Pag ang mindset mo, gagalingan ko to para malaki ang love gift, yun, medyo problema na tayo doon. Gagalingan ko to para sumikat ako o para pumalakpak na mabuti yung mga tao. So again, yung purpose po begin by focusing on the reality that you are delivering, the message the Lord has given you to bless His people. Yung reality na gagamitin kang daluyan ng blessing para sa mga tao. May mensahe ang Panginoon para sa kanila. Be driven by the truth that the Lord has mandated you to preach His word. Remember, mandate itong pagpipreach. Utos to ng Diyos. Preach the word, sabi doon. Whether in season or out of season. It's a mandate. And so, ikaw ang pinili ng Panginoon para mag-preach sa araw na yan. May mga, siguro meron pang mas magagaling dyan, pero hindi silang pinili ng Panginoon. Ikaw. Kaya this is a mandated task. Remember that eternal consequences hang in the balance as you stand behind the pulpit. May mga tao dyan. Posible na dyan sila tatanggap sa Panginoon. Sa time na yan, nagpipreach ka. Dyan nila maliliwanagan. Posible na yan, sermon na yan, ang gagamitin ng Panginoon para ang isang tao ma-solve yung kanyang problema. O kaya yung kanyang
discouragement ay mawala. So ikaw mismo, be conscious of that fact na eternal consequences hang in the balance. Yung consciousness na yan will compel you to deliver that sermon the most powerful way you can. Kaya iniisip mo ngayon dito, ano ba yung tama na way to preach this? Na talagang masisense nila yung presensya ng Panginoon, yung power, the power and the presence of God. Pangalawa, mula sa mind, sa purpose, you go to the passion of the preacher. Ito yung sa puso ngayon to, from the mind to the heart. So dito po, may impact po yung ating nasa isipan at yung nasa puso natin. A deep sense of purpose, pag yung purpose mo tama, it will help generate the passion to preach. Effective delivery begins with a deep desire to preach the truth. Kaya nga minsan, hirap ako mag-preach kapag walang sense of urgency yung sermon. Kaya minsan, kahit nag-preach ka ng series, meron akong series ngayon sa 1 John, biglang may nangyari. Dahil sa nangyari na yon, hindi ko pwede ipagpatuloy lang yung preaching ko without talking about this recent event. Kailangan i-ship ko yung sermon ko muna dito kasi yun yung mas urgent na mapakinggan ng mga tao. So as one gets absorbed in the realization of becoming a mouthpiece for God and enraptured by the glory of the truth to be revealed or to be declared, they produce the essential stimulus for good delivery. And so this gives the preacher the emotional set to preach and the proper frame of mind to fulfill such solemn responsibility. Kaya from the mind and then sa heart mo, yung sa heart mo talagang nandun yung desire mo. Effective delivery begins with desires. If you don't want to say it well, you won't. Kaya ang tama ditong mindset, kapatid, is ito, preach as if it is your last. Yan ang parati mong iniisip dyan. How about kung ito na yung last kong pagpipreach at kinabukasan kukunin ako ng Panginoon? So that means kung yan ang mindset natin parati, we want to do our best. This could be my last webinar. Hindi ko alam pagtulog ko mamaya kung kunin ako ng Panginoon. So we don't know that. But I don't want to, na maging complacent lang ako sa total, malayo naman tayo, mga ganyan. Hindi, I need to give it my best because this could be my last. Yan ang mindset na yan na nakakatulong sa effective na delivery. Yung purpose mo, yung passion mo, and then you make choices, yung pattern mo. You make some deliberate choices paano mo i-preach ito. So kapatid, minsan gusto natin gayahin si ano, mahirap po manggaya minsan dahil style nila yan eh. Meron kanya-kanyang personality yan eh. Minsan nanggagaya tayo ng mga joke. Uy, ganda yung joke na yun. Tapos gagamitin mo. Tapos nung nag-joke ka na, walang tumawa. Kasi yung delivery mo ng joke, wala eh. Hindi tama eh. Kaya meron, pati sa pag-joke, meron pong skill yan dyan sa pag-joke. Kaya yung pattern mo, meron pong at least 4 na patterns na pwede nating tingnan. Number 1 is reading the manuscript. Meron talagang preachers na nagbabasa lang. Dinidiscourage natin yan, kapatid, kasi yun na nga eh. Wala masyadong yung pagbabasa lang eh. Kaya, kagaya ng sabi ko kanina, ipaserox mo na, bigyan mo ng bawat isa ng kopya, maaga pa nakauwi, baka madagdagan pa yung love gift mo dahil dyan sa maaga silang napauwi. O kaya naman, reciting from memory. Yung iba naman talagang mini-memorize talaga. Talagang memorize talaga yung sermon. Sinulat, tapos minimemorize. Ang problema lang na ito, halata mo minsan yung nag-memorize eh. Kasi nga, pag may nakalimutan siya, babalikan niya muna yung unang sentence para yung flow bumalik uli. So, nahalatang nag-memorize talaga to. And then, meron naman rendering it extemporaneously. Talagang walang notes. Talagang from the brain to the mouth. Talagang diretso, mind to mouth. Ganyan, no? Diretso agad. Meron namang iba, recounting it freely. Inisip nila yan, tapos recount lang nila. Okay, freely. Walang notes pa rin dyan sa harapan, pero pinag-aralan nila yan. Meron silang sequence. Hindi extemporaneous dahil may sequence pa rin sila sinusunod. Friends, ang ating pong suggestion yung 4 na yan, pagsama-samahin natin yan. Yan po yung composite approach. Composite. Merong portion na babasahin mo. Kung may mga quotation ka, di mo naman kailangan i-memorize ang quotation, basahin mo, quotation. May mga verses, kailangan basahin. Okay lang yan. Merong mga iba dyan, ikukumit mo talaga sa memories. Especially your outline. Dapat memorize mo yung outline mo. Tapos may mga portion dyan, render it extemporaneously. Nagkwekwento ka, huwag ka magbasa pang nagkwekwento ka. I-extemporaneous ang pagkwekwento na pwede kang umalis ng pulpito, lumapit ka sa mga tao, nagkwekwento ka eh.
tapos you recount it freely. Ibig sabihin, inorganize mo yung sermon mo, may manuscript pa, may manuscript nga, pero yung manuscript mo, kahit nasa harapan, hindi ka nakatali sa manuscript kasi na-personalize mo, na-internalize mo. Kaya yung apat na yung composite approach, yun ang pagsamasamahin mo, kapatid. So, kailangan pinagpa-practicean yan. And so, yan na, yung purpose mo, yung mind, yung passion mo, yung heart, yung pattern mo, yung will. Okay, you make some choices. And then yung presence na of the preacher. Yung pagtayo mo na doon. Ano ba ang tama sa pagtayo doon? Una muna yung pananamit mo, yung appearance mo. Ito yung tinatawag na pulpit presence. Yung pulpit presence mo, yung appearance mo. Ano bang tamang pananamit? Kasi minsan sa damit pa lang, nato-turn off na yung mga tao. Yung sobra naman, grabe naman manamit ito. Talaga naman para namang sasayaw ata sa ano to. Sobra naman to manamit. Yung wag naman sobrang flashy dahil ikaw ang preacher. Parati ang rule of thumb dyan, kapatid, is 1 notch above your audience. Yung 1 notch above your audience, naka-t-shirt sila lahat, ikaw naka-polo. Lamang ka ng isa. Okay? Huwag naman yung sobrang naka-t-shirt lahat, tapos naka-Amerikana ka. Naku, ang layo ng agwat. Naka-t-shirt lahat, nasa beach kayo, tapos ikaw naka-Amerikana ka. Ang layo ng agwat na yun. Kaya medyo wag naman masyadong sobrang layo ng agwat. And so the best clothing is not noticed, it is simply appropriate and attractive. So yung appearance mo, minsan tinatanong ko pa nga, pag may nag-invite, ano ba dyan, pastor? Air condition ba kayo dyan? Kung hindi kayo naka-aircon, hindi ako mag-long sleeve na naka-Amerikana. Nako, pawis na pawis ka niyan. Kaya kailangan alamin mo, ano ba dyan, pastor? Anong standard nyo dyan? May mga protocols ba kayo dyan? Ay, pastor, kailangan dito nakabarong. Yun ang talaga dito. O di sige, ganyan. So inaalam yan. Depende sa audience na kung saan tayo magpipreach. May mga tradition kasi minsan yan. Yung posture mo, yung pagtayo mo, meron kasi iba, parang kuba ng dating, nakaganyan, nakaslouch. Dapat naka-straight ka. Dapat yung paa mo, naka-plant, yung dalawang paa, hindi yung yung isa naka-plant, yung isa naku, sasakit ang likod mo niyan. Yung iba nga mag-preach diyan, talagang nakaupo pa, no? Nakaupo na, may kape pa. Ay, sobra naman yan, kapatid, na pagpipreach. Yung iba naka-slouch, yung iba naka-rock, gumaganyan-ganyan. Bay, sakit sa ulo din yan, pag ganyan-ganyan. Stand by the podium, nakaganyan yung kamay sa podium, naka-lean. And so, kapatid, yung tamang pagtayo mo diyan, yung mata mo, and so yung appearance, yung posture, and then yung mannerisms mo, kailangan mong bantayan. Kasi iba, may mga mannerisms tong iba na medyo nakaka-distract sa tao, yung mannerism. And so, kapatid, mas maganda meron kang feedback system na merong aalalay sa iyo na mga bagay na kailangan baguhin. And then yung face mo, yung mukha mo. Kapatid, ano ba dapat ang mukha natin? Well, alam mo na it's possible to show the feelings and information without words. Yung sa mukha pa lang. Kagaya ng ganyang mukha, talagang alam mong tuwang-tuwa . Hindi naman pwede nagkwekwento ka, you know what, I was so sad last night. I was so sad last night. Nakasmile ka. You're so sad. Nakasmile ka. Hindi naka-align yung iyong mukha sa kinikwento mo. Yung ganyang mukha, talaga namang konsumidong-konsumido. Meron namang mukha na talagang in awe. Talagang sa Panginoon. And then, sabi dito, you are the message, you have more than 80 muscles in your face and are capable of making more than 7,000 different facial expressions. And so, again, the use of your face. And then, hindi lang po yan is your eyes. Ito yung tinatawag nating eye contact. And so, yung eye contact, kapatid, hindi naman yan yung kailangan, para kang makina dyan na patingin-tingin na paganyan. Epileptic style naman yan paganyan na para kang tamang-tama lang, yung for a few seconds kausapin mo yung tao, lipat ka agad. Huwag mong tagalan kasi pag tinagalan mo sa isang tao, mag-iisip na, ba't ako lang tinitingnan itong pastor na to? Few seconds, lipat ka agad. Kung mag-point ka doon sa likod, you know what? Ibig sabihin, kinukuha mo yung attention nila, tapos tingin ka na naman dito, yung eye contact nga. And so, very important yan pagka nagsasalita tayo because it engages people. You become more interesting na gusto nilang pakinggan. And then yung gesture mo, the use of your hands.
And so, alam ko dyan sa Middle East, yung mga tao talagang use of your hands. Alam mo kung galit dahil sa kamay nila, no? Pagka nagdadive, yung kamay nila talagang umaano. So, nagko-communicate sila sa gestures pa lang. And so, yung comfort zone natin, yung green, kung ikaw ay very low self-image ka, intimidated ka, o kaya inhibited ka, hindi ka makapag-ano ng proper gestures eh. I saw a tall man yesterday. Tall man, ganyan lang kaliit. Tall man na yan. Ano, sino? Si Zacchaeus. Hindi, kung tall man, dapat gaganyan ka. Eh, hindi ka nga makaganyan, eh, no? Dahil nga intimidated ka ng audience mo. Kaya ang tama dyan, yung red square na yan ang area na pwede kang, the bigger the audience, the bigger the gestures. Ang biggest audience ko, 1,000, eh, no? Book of Revelation sa Cebu. And so talaga namang gumagay ako. Point number 1, point number 2, talagang kasi kukunin mo yung attention nung nandun sa likod eh. And so yung gestures mo, and then yung movement mo. So maganda naman yung merong movement. Huwag naman yung sobra namang may mga pastor kasi talaga umaalis ng pulpito tapos nagsasalita. Hindi mo na malaman kung nasa naman si pastor. Naglalakad, kung nasa naglalakad eh. Okay lang yung naglalakad pero wag naman yung nawawala ka na doon sa pulpito. And so yan, ang red spot na yan, boring spot yan. Kasi yung mga tao nakatingin lang, isang direction lang. Kaya ang sunod na direction niya, sunod na punta ng ulo niya, paganyan na, pababa na. Kasi nandun ka lang sa red spot eh. Pero kung nasa orange ka, medyo gumaganyan-ganyan sila. Eh kung nasa yellow ka, yun ang mas ano doon. Kailangan alamin mo yung mga imaginary lines kasi merong feedback system. You know, yung microphone mo nag-feedback pagka nag-cross ka ng line na to. Aalamin mo lahat yan bago ka tumayo dun sa pulpit. Hanggang saan kaya ako pwede dito tumayo. Alright? Yung presence of the preacher and then yung projection. Yan, yung projection of the preacher. Ito po yung ating pagsasalita. The human voice, yan po ang number 1 tool for promoting interest or creating boredom. Yan po ang number 1 tool for promoting interest or creating boredom. Yung po kung magsalita ay talaga namang monotonous the boses. Tapos ang bagal pa magsalita, pagkatapos ang hina pa magsalita, ay talaga naman kakaantok talaga yan. Kahit na second coming ang topic niya, kapatid, maaantok ka talaga. Kasi nga, yung boses mo, yung projection mo. So dito sa projection, isipin mo yung pitch mo. Huwag naman yung sobrang taas. Good morning everyone! Kamusta kayo lahat? Ang taas naman ng pitch mo, sobra naman masakit naman sa tenga naman yan. O yung power naman, sigaw ka ng sigaw. Eh, kung puro ka na lang sigaw, wala nang nai-emphasize kasi lahat sigaw eh. Para bang yung libro, highlighted lahat. Pag highlighted lahat, hindi mo na makita alin importante, alin hindi kasi naka-highlight lahat eh. Kaya babaguhin mo yung power. Merong napapasigaw ka na portion, meron namang mahinahon ka magsalita dito sa portion na to. Kaya yung iba naman kasi sa sobrang lakas na ng boses, may microphone pa, yung ibang tao parang feeling nila talaga linilipad na sila, no? Dahil sa sobrang lakas nga ng boses. And then yung pace, yung ibig sabihin niyan, yung speed ng pagsasalita mo. Merong iba sa sobrang bagal, aantukin ka talaga. So iba na sobrang bilis magsalita, ang dami mong namimiss, hindi ko na naintindihan yun. Ang bilis eh. You know, bilis magsalita. Kaya dapat kapatid, yung tatlo na yan, volume, pitch, at saka yung rate, kung too soft ka sa volume, too low ang pitch mo, at too slow ka naman sa rate mo, kapatid, yan ang tinatawag na borders of boredom. The borders of boredom. Kaya dapat niyan, para maging interesting ka kapatid, yung volume, babaguhin mo yan. Paiba-iba. Yung pitch, paiba-iba. Yung rate, paiba-iba. Habang nagsasalita ka, that's what makes it interesting. Hindi nakaka-bore yung pagsasalita. Alright? And so, hindi lang yan, yung pause, the power of pause, yung paggamit ng mga, may pause. Hindi yung dire-diretso. You don't have to fill the air with sound, you know, na kailangan walang pause. Hindi. Maganda yung may pause for effect, you know. Kung gusto mo talagang mag-sink deep yung sinasabi mo, magbigay ka ng konting pause. Huwag yung sobrang tagal dahil magtataka, anong nangyari? Ba't nang tagal ang pause ata? Si Mark Twain, sabi niya, the right word may be effective, but no word can ever be as effective as a mighty time pause. Kaya yan, mighty time pause. And then of course, especially kung nag-i-English ka, ayusin mo na lang din yung pronunciation mo. Yung word na pronunciation dyan, may mali dyan. Anong mali dyan sa spelling ng pronunciation natin?
Walang letter O, dapat yan pronoun, hindi pronoun. Pronunciation. And so kapatid tayo, hindi naman tayo English speaking sa atin. Second language natin yung English. Pero kapag mag-English na rin lang tayo, ayusin na natin, mag-improve na tayo. Kaya sa atin kasi nababaliktad yung letter P sa letter F. Yung P nagiging F, tapos yung F nagiging F. And so ako, Bisaya ako, talagang nagkakamali ako dyan. And so kapatid, yun ang kailangan natin improvement, ma-improve natin yung ating communication skills. And so projection yan. And then yung practice of the preacher. So kailangan talaga pag-practicean kapatid, basahin mo ng basahin yung manuscript mo. Ito nga yung i-preach ko, no? And so nandito na sa iPad ko. And so nandiyan na. Color-coded na yan. And so nakikita ko na, isang glance lang, alam ko, pag naka-blue yan, outline ko yan. And so yan, mga blue na yan, ng mga verses, verse ng scripture yan. Pagka may makita kong blue, verse ng scripture yan. Pero yung naka-highlight na blue, yung mga yung mga outline yan sa libro ko, kasi ito yung manuscript ko, meron pa akong PowerPoint, And so, alam ko, pagka, kita nyo ba yung may mga pink na yan? Yung mga pink na yan, ibig sabihin, pipindutin ko yung aking controller kasi kailangan mag-change na yung aking PowerPoint. Next slide, okay? May additional detail. Kaya yung naka-red na yan, isang tingin ko lang, alam ko na, pipindutin ko na yan dyan. Dito, alam ko, pipindutin dito, pipindutin dyan, kasi yan nga ang changing ng slides ko. Kaya lahat yan, pinag-iisipan yan, kapatid. Practicein mo yan. Paanong paraan neto para mas effective kong ma-deliver to na yung napaka-smooth ba ng flow na nagsasalita ka, nag-change na doon. Ay, ang galing habang nagsasalita siya, nag-change. Hindi nila alam, nandito, pinipindot ko na lang yan dito. Kahit hindi ako tumingi, alam ko na nag-change na yun doon. So, iniisip lahat yan, pinagpa-practicean lahat yan. And so, gamit ka ng technology, minsan tatayo ka pa sa harapan ng salamin para lang makita mo yung sarili mo, So yan yung practice standing up, determine your gestures. Ano ba gesture dito? Anong movement dito? Pag meron ako illustration, iniisip ko, aalis ako sa pulpito, bababa ako sa pulpito, tapos pupunta ako dito. Pagka kikita ko dito sa area nito, parang inaantok ka. Lalapitan ko yan, kapatid. Pag nalapitan ko, kinakabahan, baka tanungin ako ni pastor. Ay nako, magigising yan, yung area na yan, kasi doon ako lumapit. And so again, nasa the way you project yourself, no? Yung practice of the preacher, and then of course, nandiyan nga yung number 7, yung props of the preacher. And so anong mga props ang mga gagamitin mo, kapatid, sa preaching mo? So gumagamit ka ba ng PowerPoint? Meron ka ba mga illustrations? May mga drawing ka ba? Minsan meron ako mga object lessons, So nagdadala ko ng something, 2 bote, minsan magdadala ko ng American na US dollar. Depende sa mga props na kakailangan mo sa sermon mo para mas maganda ang pag-present mo. And so kapatid, yan po ang 7 na essential skills para po ma-deliver natin ng hindi aantukin yung audience natin. Although yung antok, kapatid, minsan hindi talaga na-prevent yan. Kasi may mga kapatiran na nagtrabaho hanggang alas 12 ng gabi, tapos yung inyong service alas 9, konti lang ang tulog niya. Kaya talaga aantukin yan sa service. Maintindihan natin yan. Pero kung ang contributing factors antok ay yung preacher mismo, yun ang gusto nating i-correct. Alright? So think of your purpose. Your passion is your heart, your desire to do it well, your pattern, the choices that you make, paano mo i-deliver, yung presensya mo, pananamit mo, pagtayo mo, gamit mo ng kamay mo, yung projection mo, yung boses mo, yung pre-practice mo, na internalize mo yung iyong sermon, na hindi ka dependent sa manuscript mo dahil na-internalize mo nga Nagla-glance ka lang And then of course yung props mo, kung anong gagamitin mo para sa preaching. So kapatid, yan po ang kompletong picture to be biblical and contemporary. And so in exegetical investigation, nandiyan po yung 7-letter R's na pinag-aralan po natin yan sa level 2. Dito po, contemporary is theological reflection. Yan po yung the 7-letter D's. Define, determine, decide, design, discover, develop, and devote. At yung pagtayo po sa harapan ng pulpito, yan po yung 7-letter P's. Purpose, passion, pattern, presence, projection, practice, and props. At kagaya po ng sinasabi natin dito parati sa seminar natin,
The mortal sin in preaching is when you bore people with the Word of God. Yan po ang mortal sin ng preaching. Pag nabore yung tao sa preaching. Kaya paano po natin i-improve ang ating preaching? Paano pong paraan? Well, there are three Latin statements po na pwede natin gamitin. Veritas placeat. Hindi ko po alam ang tamang pronunciation nito. Veritas placeat and veritas moveat. Ano po yan sa English? Para po mag-excel tayo sa preaching natin, kapatid. Number one, make the truth plain. Yung veritas placeat means make the truth interesting. At yung veritas moveat is make the truth moving. Yan po ang tatlong bagay na dapat nating isipin para po mag-excel yung ating preaching. So yan po ay nakabase sa sinulat ni Solomon dito po sa Ecclesiastes 12:9-11. Anong sabi ni Solomon? In addition to being a wise man, the preacher also taught the people knowledge. He pondered, he searched out, he arranged many proverbs. The preacher sought to find delightful words and to write words of truth correctly. The words of wise men are like goads, and masters of these collections are like well-driven nails. They are given by one shepherd. So unang-una po, to make the truth plain, it involves thorough preparation. Para po maging plain sa audience, kailangan plain sa iyo. And para maging plain sa iyo, kailangan mo ng thorough preparation. Kaya sabi ko po sa inyo, mag-prepare ako ng sermon. Monday ng gabi, nagsisimula na ako mag-prepare. At least nung nandiyan ako sa Cebu, nung nagpapastor ako dyan, Sunday ng umaga, preaching na yan, sermon na yan, service. Sunday ng hapon, tutulog ako dyan. Dahil sobrang pagod talaga sa umaga. Talagang binuhos mo lahat. Sa hapon, tulog yan. Tapos, mga late afternoon, lalabas kami, kung kakain sa labas, o mag-grocery, o kaya manood ng sine. Sa gabi, pag uwi na ng bahay, isisimulan ko ng pag-aaral ko. Tinitingnan ko na, nagagawa na ko ng structural diagram, kapatid. Yan yung inuuna ko, structural diagram. Number 7. Obviously, kailangan mo yung read the passage like ako. Pero dito, rewrite the passage using a structural diagram. So ginagawa ko na yan sa whiteboard sa opisina ko. Pag whiteboard yan, tatayo akong ganyan, tapos makita ko yung structure niya. 3 points tong outline na to. Parang kitang-kita ang pagkakahati dito. Tapos i-circle lang ko na yung mga keywords. Ano mga keywords ang dapat ko i-research dito? Ilang keywords to? Lilinyahan ko na, ito, figurative language to. Kailangan ko alamin yung background nito. Ito yung historical background dito. Dito kailangan ng geographical background. Dito may culture dito. Kailangan ko ma-estimate ko how much research I need para i-prepare yung sermon na yan. Pag Tuesday morning, pagdating ng secretary, kapatid, sa umaga, sasabihin ko na, alam mo yung sermon ko ngayong Sunday, sobrang hirap. I need more time. Kaya tawagan mo sa elder, sabihin mo sa Wednesday night siya mag-lead sa prayer meeting. Hindi ako pwede magbigay ng devotion sa prayer meeting. Si elder sabihin mo. Tapos si elder sabihin mo siya na lang mag-take care ng visitation kasi hindi ako pwede makaalis ng week na to dahil sa ganito. So ina-assign mo na lahat yan, kapatid. Dahil nga kailangan na malaking oras yung iyong preparation. So it involves thorough preparation. At kaya nga ang sabi ni Solomon, sabi niya, he pondered, he searched out, he arranged many proverbs. Yan ang preparation. Pangalawa, it implies crafting your words well. Kailangan mo talaga pag-isip, paano pa i-Englishin to? Ano ba tamang pagsabi nito na effective yung dating? So, yung pagsusulat yan, kapatid, paano i-Englishin yan? Yan ang sabi rin ni Solomon. Sabi niya, the preacher sought to find delightful words and to write words of truth correctly. So yan, yung sa pagsusulat yan, kapatid, paano mo sasabihin? May magandang mga ways of communicating. Kagaya nito, meron minsan ginamit ko rin to. People do not care how much you know, but they want to know how much you care. Bakita niyo yan? Yung reversal or echoing ang tawag dyan. Yung nandito, binabaliktad mo. Ayun, ang gandang pakinggan niyan, kapatid. People do not care how much you know, but they want to know how much you care. Ang galing. Talagang tumatatak sa isipan ng mga tao. Alright? Meron pa isa, sabi dito, our future is not determined by what we did in the past,
but by what we do in the present. Kita mo niya yung future, past, tsaka yung present nandiyan dyan. Kaya merong sequence, ano? I love yung sinabi ni Woodrow Wilson na i-quote ko to sa isang sermon ko. Sabi niya, I would rather temporarily fail in a cause that would ultimately succeed than to temporarily succeed in a cause that would ultimately fail. Ang galing. Grabe, sabi ko, ang ganda ng pagkakasulat niya neto. Kaya ginamit ko yan. Tapos pag nag-iisip ka, ganyan ka kung paano ka mag-isip. Minsan naman, gumagamit ka ng alliteration. Kagaya ni Martin Luther King, yung kanyang I have a dream. Sabi niya, I have a dream, people will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Letter C yan, color at saka content. So yan, medyo nakakadagdag din ng tulong sa memory. Si Richard Nixon, sabi niya, let us move from the era of confrontation into the era of negotiation. Yun, asunansyon, at saka syon ang ginamit niya. Magandang pagkakasabi niyan. Si John F. Kennedy, yung pinaka-famous na kanyang statement, echoing ang tawag na ito, binabaliktad, di ba? Sabi niya, do not ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Ayun, ang galing ng pagkakasabi, no? Talagang yung reversal, no? Echoing. Si Jimmy Carter naman, sabi niya ganito, America did not invent human rights, but in a sense, human rights invented America. Yan, ganyan mga kapatid, yung pag-iisip na paano ko ba ito sasabihin na maganda yung dating. Kaya yan ang maganda dyan sa isinusulat mo Kasi napag-iisipan mo na mabuti. So to make the truth plain, it involves thorough preparation, it implies crafting your words well, and then pangatlo, it includes having a clear outline. Now, hindi naman ibig sabihin ng clear outline, meron kang point 1, point 2, point 3. Hindi, ang ibig sabihin lang yan, meron kang clear direction. From point A, papunta ka sa point B. Yun, meron kang clear direction. Kasi may mga sermon na paikot-ikot si pastor. Iyan yung tatawag na around the bush kind of preaching. Kaya hindi mo masundan. Ano na ba? Patapos na ba ito? Kalagitnaan pa lang tayo. Paikot-ikot yung preaching. Hindi mo masundan. Hindi sunod-sunod. Walang logical progression. Kaya kapatid, very important yan, includes a clear outline. So make the truth interesting naman. How do you make it interesting? Number 1, you need to feed your mind daily. Kasi kapatid, pag hindi ka nagbabasa, hindi ka nagre-research, hindi ka nakikinig sa ibang preacher, pareho lang parating sinasabi mo, walang pagbabago. Walang additional information. Walang bago kang sinasabi. Kasi nga hindi ka nagre-research, hindi ka nakikinig sa ibang preachers, kasi yung pakikinig sa ibang preacher, yung pagbabasa, nadadagdagan yung mga insights mo. Ang galing ng pagkakasabi niya rito. Ang galing na illustration na to. Paano niya inisip to? Ang galing, yung pag-iisip niya na ganito pala, yun, mas nadadagdagan. You need to feed your mind daily. Kaya kapatid, kahit nga sa CR, di ba? Meron akong daily bread sa CR. Bakit? Kasi yung daily bread na yan, one illustration yan everyday. Biruin mo everyday, meron kang bagong illustration na naiisip. Ang galing. Kaysa wala kang ginagawa nasa CR. May ginagawa ka nga, pero ibig sabihin yung utak mo, wala nadadagdagan. Kung may daily bread ka, di may output ka na, may input ka pa. Di yun ang mas maganda, mas effective kapatid, kumpleto Sabi nga ni John Wesley sa kanyang mga preacher, ang tawag niya dito mga circuit preachers. Pumupunta sila sa iba-ibang lugar, pasalitan sila Ito ang challenge niya sa kanyang circuit preacher. Sabi ni John Wesley, either read or get out of the ministry. Wow! Biruin niyo yung kanyang standard na yan. Either read or get out of the ministry. Kasi kapatid, ang pastor na hindi nagbabasa, hindi nagre-research, walang bagong lumalabas. Yun lang din, parating ganun lang. Minsan, may mga topic tayo na paulit-ulit. Christmas na naman, 2 months na lang, Christmas na naman. Kailangan may bago kang paraan paano i-discuss yung Christmas. New Year na naman, Thanksgiving na naman, Valentine's na naman. Kailangan meron kang bagong paraan paano i-discuss. Kasi yun din yung mga passages na yun Kaya very important yan. So make the truth interesting, feed your mind daily. You need to grow in the Word. Yung talagang na-memorize mo halos yung Biblia Alam nyo kaya yung mga tao bilib na bilib kay Soriano? Kasi Soriano talaga namang parang memorize yung buong Biblia, di ba? Kahit
pag-memorize niya, talagang sinasabi niya, 2 languages pa yan, kapatid. Kaya mga tao naman talagang bilib na bilib. So, pero kapatid, ang totoong Kristiyano, yung mga born again pa, nako, hindi naman lumalalim yung ating pagkakaintindi. Meron tayo ikukot sa preaching natin. May sinabi sa nakalimutan ko lang kung saan pero nasa Biblia to Pero nakalimutan ko lang kung saan nahanapin. Wala na, ang pangit, kapatid. Nasa pulpito ka, tapos sasabihin mo, meron sinabi, hindi ko lang matanda kung saan Wala na. Nawawala yung pagka-effective Kaya we need to grow in the Word na talagang alam natin kung ano yung pinag-uusapan natin dyan sa Biblia. And then, ito na yung sinasabi natin, you need to tell your audience something new. Na merong bago. Yun na nakakadagdag sa interest ng tao. Kasi may bago silang natutunan. Hindi yung paulit-ulit lang. Ganun din. And so, finally, friends, make the truth plain, make the truth interesting, make the truth moving. Make the truth moving. Ano ibig sabihin ng moving dito? Yung bang emotionally moving, yung bang, ano sa Tagalog yan, yung nakakabagbag damdamin, yung bang, para bang gusto mo nang, kahit tumanggap ka na sa Panginoon, gusto mong tumanggap uli dahil sa sermon. Yung ganun ba, it was so moving, parang gusto mong tumanggap uli sa Panginoon. Ito ngayon sabi ni Solomon dito, di ba, kanina sa Ecclesiastes 12, sabi niya, the words of wise men are like goads. Ano yung goads? Ano yung goading? Yung mga shepherd, meron yan silang staff, di ba? Pinangtutusok nila yan. Kung gusto nila lumiko dito yung ship, tutusukin nila dito sa kabilang side. It's goading them to go to a certain direction. And masters of these collections are like well-driven nails. Kita niyo yung well-driven nails? Pag naipako mo yan, hindi mo na matatanggal yan Well-driven Kaya pag may mga principles ka sinabi at naipako sa utak nila, kapatid, hindi mo na matatanggal yun. Talagang bumaon na sa utak nila. And so, make the truth moving. Paano? Number 1, try to end with an emotional appeal. Pag nasa bandang dulo ka na kapatid, talagang seryoso na to. Hindi ka na nagpapatawa dito. Talagang talagang you're trying to get their emotions para it will move them sa will nila. Para merong volitional response. Alright? And so, again, try to end with an emotional appeal. And so maganda nga dito may mga stories talaga na talaga nakikita nila that they had to make a choice, no? And then number 2, make realistic applications. Minsan kasi yung mga tao, wala silang ma-apply sa sermon mo kasi hindi realistic Wala kang sinabi mga application na talagang measurable, mga practical na mga application. So make it realistic. Huwag mo lang sabihin from the pulpit, read your Bibles every day. Minsan kasi yan, read your Bibles every day, parang it's too generalized no? Kasi paano nga naman, nagtatrabaho ka, tapos pag-uwi mo ng bahay, antok-antok ka na. Tama lang kumain ka, tapos tulog ka na agad, gigising ka naman ng maaga. Read your Bible every day. Hindi nila makuha yan. Minsan medyo, gawin mo namang realistic. Pwede mo naman sabihin, do you know that if you read the Bible from Genesis to Revelation, straight reading, pulpit speed reading, it will take you 71 hours and 40 minutes. 71 hours and 40 minutes if you read from Genesis to Revelation. Straight reading, pulpit speed, 71 hours and 40 minutes. Gawin na natin 72 hours. Sa 365 days, kapatid, 12 minutes lang yan. Ibig sabihin, matatapos mo ang Biblia, 12 minutes a day lang. May 12 minutes ka ba, kapatid? Measurable Realistic, talaga. Ganun, 12 minutes lang pala. Matatapos ko pala itong buong Biblia, 12 minutes a day lang. May 12 minutes ka ba, kapatid? Nako, 12 minutes, kayang-kaya yan. Sa mga babae, kapatiran natin babae, 12 minutes, isang kilay pa lang yan. 12 minutes na yan, kapatid, isang kilay pa lang. Sa mga lalaki, yung 12 minutes, yung pag-haircut, yung pagsusuklay pa lang, ang tagal na yan. Lampas ng 12 minutes yan, yung iba dyan. May mga patayo-tayo pa mga buhok yan. And so again, make your application realistic. And then of course, remember, anointing is the key. Anointing ang pinaka-importante. Yung buhay mo at yung pagsasalita mo, your life and your lips, iisa. Nandoon yung power ng Holy Spirit. And so, yun ang meron kang K, meron kang ethos na mag-preach. And so kapatid, itong anointing,
Hindi po maituturo ito. Ito lang po yung sabi dito ni Kristo sa kanyang 12 disciples niya. He appointed 12, designating them apostles, that they may be with him and that he might send them out to preach and have authority to drive out demons. So para makapag-preach ka raw, kapatid, kailangan to be with him. Yun ang kailangan dito, be with him. So yung time mo ni-spend mo sa iyong personal devotion, sa iyong time with God, sa iyong prayer life, yan, kapatid, ang mag-ano ng determine ng iyong anointing. Kaya again, as we've said, tatlo po ang mode of persuasion. It's what we say, yung content natin, yung delivery natin, how we say it, pero anointing ang importante. So you can focus on the logos, yung content ng sermon mo, pero yung delivery mo, importante din yan, pathos mo, at yung ethos mo, yung buhay mo mismo. Yung bang talagang dapat kang pakinggan because of the spirituality that you project. So mga kapatid, yan na po ang ating sa seminar natin, pray yourself empty, read yourself full, write yourself clear, and when you preach, let yourself go. So diyan po ang ating seminar. Kaya again, thank you so much everyone for your time. At to God be the glory. Hindi ko po alam kung sinamahan ko po dyan sa notes ninyo, yung pinaserox natin o yung printin nyo, yung how to evaluate the sermon. So meron po tayong evaluation form dyan na pwede nyo po i-check ang sarili nyo. You know, yung title ng sermon, contemporary ba yan? Does it get your attention? Is it appropriate? Yung reading of the text. Minsan meron tayong scripture reading. Let's all stand for the reading of the Bible. Na properly declared ba yan? Binigyan mo ba na enough time para hanapin nila sa Biblia nila? O tsaka binasa mo ba ng maayos talaga? Yung main introduction mo, does it get your attention? Is the sermon purpose stated? Does it raise some need that you want to hear more? Is it the right length? Baka naman sobrang haba na introduction mo. Does it orient you to the central idea of the sermon? The CIS, di ba? Yung content ng sermon mo, is the theme and topic significant? Relevant ba yan sa mga audience? Is it appropriate to the text and the audience? Is the sermon built on solid study of the Word of God? Is the analysis of the subject thorough? Thorough ba ang pagkakaaral mo? Sa content na yan, are the arguments convincing? Is the sermon easy to follow? After listening, do you feel now that you have a better understanding of the passage or the topic? Is the sermon arranged in an impacting way? Yung structure ng sermon mo, development niya, clear ba yung development niya? Does the speaker tell you where he is in the text? Yung paminsan-minsan, okay, nandito po tayo sa verse 12 ngayon, yung gina-guide mo sila, are the points clearly stated? Point number 1, point number 2, you know, are the points properly explained and applied? Are the transitions clear? Does it evidence logical arrangement? And then, yung supporting material mo, gagamit ka ng illustration. May mga illustration ba na relevant ba sa audience mo yan? Sufficient ba ang illustrations mo? Interesting ba? Meron ka bang good transition from the points to the illustration? Tapos nga yung application mo nga. Paano i-apply yung sermon mo? Are the applications practical and measurable? Are the applications made in the right places? Kasi hindi naman kailangan yung application sa dulo ng sermon parati. Pwede naman bawat point may application. May point ka, next point may application. May next point ka, may application. Pwedeng ganyan. Hindi naman necessary sa dulo ng lahat ng application. Are they customized to the audience? Ibig sabihin, sensitive ka sa audience mo na kaya nilang i-apply ito. Alright? So sa conclusion mo, does the sermon build to a climax? Is there an adequate summary of ideas? Are there effective closing and appeals or suggestions? So yung audience adaptation, for example, is the sermon adapted to the audience's interest and attitudes? Is it related to their knowledge or does it meet their needs? You know, sa audience mo. All right? And so does it meet their needs? And then yung oral presentation mo, does the speaker speak loudly enough? Okay ba yung volume mo? Articulate ka ba? Yung lively ba ang pagsasalita mo? Yung choice of words mo, vivid ba siya and effective? And then, does he or nag-i-stumble ka ba? Or may problema ka ba sa mga pronunciation? Yung grammar ba correct? Lalo na kung i-Englishin mo.
sabi ko nga sa inyo, kung mag-i-English rin lang tayo, ayusin na natin. Okay? Kung mag-Tagalog ka, Tagalog. Kung Cebuano, Cebuano. Does he use a present tone, a pleasant tone of voice? Is there good pacing when he speaks? Merong tamang pacing, merong napapabilis, merong bumabagal. Alright? And then yung oral presentation, does he vary the pitch and the tone of his voice? Does he vary the rate of his speech? Does he use pauses effectively? Is he fluent in his delivery? Tapos yan na nga, yung physical presentation mo, is the speaker's entire body involved in the delivery? Does he use gestures? Yung kamay mo, are the gestures spontaneous and definite? Does he try to avoid distracting mannerisms? And then finally, is there good facial expression? Does he look at the audience in the eye? You know, kailangan parati nakatingin ka neck above. Huwag ka tumingin neck below. You know, medyo mapapasama tayo dyan. Is the speaker moving around as he preach? Is he dressed appropriately? So kapatid, again, salamat po sa inyong tatlong gabing pagsasama-sama po natin dito po sa Apollos Project. Amen. Praise God. Palakpakan po natin si Dr. Roy. Palakpakan po Praise natin the Lord. ang ating Panginoon. Meron pa tayong 10 minutes. So meron po ba kayong mga question related dun sa mga pinag-usapan natin for 3 days or anything that will enhance our study and Clarification questions. Open po tayo. Meron po tayong 10 minutes to ask Dr. Roy. Sige po, huwag po kayo mahiya. Wala pong mali. Tama lang. Tama ang sagot. Tama ang question, mali ang sagot. Pwede. Meron po. Huwag po kayo mahiya. Pastor Bonnie. Ayan, may sinasabi niya si Pastor Bonnie. Ay, dali natanggal ko yata. Sige po. Ayan, pwede na. Mag-unmute na po. Okay. Yeah, Dr. Roy, may tanong lang yung sa hermeneutics mo at saka exegesis. Mas detailed ba kaysa ngayon? Oo, syempre. Ang ibig sabihin ko dito is 6 hours. Ang ibig sabihin ko, tinatakel mo yung di ba? Yung summary, parang summary lang. So, merong detail pa dyan. Oh, yeah. Kaya, nagkaroon ako ng level 1 na, kasi itong pinunta natin, level 3 na eh. So, yung mga dumaan ng level 1, hinimay-himay natin yung hermeneutics, 6 hours yun. Tapos, dumaan ng level 2, exegesis, 6 hours din yun. Tapos, ito ngayon, 6 hours ang homiletics. Kaya tatlong session, tagalawang oras. Yeah. Bali, ang tanong mo, Pastor Bon, kung pwede ba tayo magkaroon ng yung mga hindi pa nag-undergo ng level 1 and level 2 kay Dr. Roy. Yes, correct. Yan. Dr. Roy, pengin pong calendar nyo, Yeah. So, mag-ano tayo. We'll try to, Tapos, isasama na po namin ang calendar. ibang church, ang ibang partner sa Body of Christ na interested. Alright. Kasi ito po, Global, God's Way Fellowship Global, at may mga may mga partner na in-invite din. Pero, that's good. Para may tanong si Kuya Arnold. Kuya Arnold? Dr. Roy, hindi ko lang po alam kung na-discuss po ito. Paano po natin i-handle yung mga, say for example, in the sermon proper, merong mga biglang mag-object o kaya mag-i-interrupt sa'yo. Yung gagawa ng mga violent reactions during the sermon proper. Well, unfortunately, itong preaching is a one-way street nga. Dapat nasa atin yung oras. Because number one, limited yung time natin. Hindi tayo pwede mag-open ng question and answer during the preaching. Kung meron man kayong katanungan, let's say somebody raises hand, sometimes I have to kung wala akong time to really entertain a question, Brad, I can see your hand, you're raising your hand, I can talk to you later. I just want to go through my material kasi limited yung time ko. I need to interrupt. So, ganon. Minsan, meron talaga silang valid.
Pastor, pwede pong pakiulit lang yun kasi medyo mabilis po. So okay lang yung mga ganun. Pero minsan talaga merong reaction na in disagreement to what you're saying. And so that is something that cannot be discussed while you're preaching kasi talaga mawawala ka. At saka lahat ng attention ng tao mapupunta dun sa nagtatanong, hindi mapupunta dun sa pinipreach mo. Kaya hopefully hindi, although yun na nga, hindi natin makokontrol lahat ng audience natin. And minsan yung moderator o yung nag-introduce sa iyo o kaya nasa ano rin yan nasa church policy rin yan the way you go through yung preaching. Kaya minsan nasa pag-announce din yan na ito nga, we have this time, we have 1 hour for preaching. Kung meron man kayong katanungan during the sermon, we can entertain that later pero we will complete po. Tatapusin po natin we will give time for question and answer outside po sa preaching time. So, may mga ganung explanation minsan, pero talagang nakaka-distract po talaga yan pagka merong ganun na situation. And so, hopefully, hindi po kayo maka-experience ng ganun. Pero minsan kasi, kapatid, kapag yung turo natin medyo talaga namang lihis na sa Biblia, yung talagang hindi na ayon sa exegesis na tama, talaga merong violent reaction. Minsan talaga nangyayari yung ganun. Minsan may invited kang speaker, hindi mo naman talagang inalam tong speaker na to, ano yung kanyang position. Nag-discuss siya about the second coming. Yung turo mo, pre-trib ka. Siya post-trib. Wala na. Doon pa lang nagkamali ka. Hindi mo inalam muna kung ano yung pre-preach niya. So, minsan may ganung situation. Kaya, minsan yun na nga, talagang binabawi agad. Doon pa lang, binabawi na agad ng moderator o kaya yung pastor mismo ng simbahan, o kaya nga, kung merong sa audience natin, talagang sensitive siya, na we don't believe in this way. Yung mga ganon. So hopefully, hindi po umabot sa ganong situation. Kaya, you need to really prepare. Alright? You need to really prepare. And pray na walang mag-object. Yeah. Kasi ang ginawa dun sa Acts 17:11, kapatid, Acts 17:11 ang pattern natin. Sabi doon yung Bereans, they eagerly listened to the Apostle Paul. Pag uwi nila ng bahay, sa kanila sinaliksik ang scripture kung talagang tama ang turo niya. Ibig sabihin, hindi habang nagtuturo si Apostle Paul, correct ka ng correct doon. Pag uwi nila sa bahay, sa kanila tiningnan, and then bumalik sila kay Pablo. So yun sana, kasi pagka-preaching, talagang dedicated na yan para yung train of thought mo dire-diretso. Tsaka yung mga tao dire-diretso sa pakikinig. So dapat ganon. Amen. Kaya maganda talagang pinapractice na aral. At pinagpe-pray. Hindi nga nagtanong ng bato naman, Kuya Arnold. Nahirap na yun. Hindi mo may iwasan yun. Meron pa po? Meron pa po tayong oras. Huwag mo kayo maiya. 3 pages na tayo. Hindi ko makita yung iba dito. Kung baka may nagtataas ng kamay dito. Meron po dyan, sa kabilang slide. Sige, nakatingin po mga... Praise God, talagang... mga ilan ba tayo lahat? Pag picture naka-picture taking na ba tayo? Naka-picture Hindi taking ba po? na tayo? Paki-enable po yung mga video kung wala na tayong mga question or additional question. May question lang po kanina, Pastor Dr. Roy. Doon sa Discovery Bible. Discovery Bible, yes. Apo, may mga gusto pong mag-purchase. Paano po magkipag-communicate na lang sila directly sa'yo or i-gather po natin? That's right. Ang arrangement namin sa Chicago, because they cannot investigate yung nag-order sa kanila kung sa Apollos, hindi kaya para matangta ang labad sa ilaha ba, para hindi magulo sa kanila. Lahat ng orders will be channeled through me. All right? Okay. So lahat ng orders sa akin, tapos inaano ko ng isang send lang doon sa Chicago. So from $349, which is the complete package yan, bali $350 yan, para sa estudyante ng Apollos, $100 sa atin. So that means you need to transfer to me. Kaya sana, Pastor Evan, kung